Hello pong muli mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod mga tambay. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Dahil po alam naman po natin pagka PDP laban, yung sinasabi nga daw po na pinabili lang o pinag-deliver lang ng suka. Pero sa totoo lang po, sila po ang napakalakas sa panahon po ngayon, lalo po sa midterm election. Napakalakas po ng team ni dating Pangulong Duterte. Kasi po kung mahina po ito, bakit po nila ito pilit sinisiraan at pinababagsak? Katulad po ngayon, isang interview lang po ni Attorney Jimmy Bondoc ay binalata na po at binatikos na ng walang kakwenta-kwentang party list. Ang walang kakwenta-kwentang congressman o representative ng party list, mga tambay. Walang kakwenta-kwenta. Mamaya, malalaman natin kung bakit walang kwenta at ito po ay bias, mga tambay. Walang kakwenta-kwenta. Pakinggan po natin ang balita. Binatikos ng grupong Gabriela ang umunay pambabastos ng senatorial candidate na si Jimmy Bondoc sa TV5 news anchor na si Gretchen Ho. Nagugat ang issue sa interview ni Gretchen kay Bondoc kung saan tinanong siya tungkol sa pagkakakulong ng kaalyado nila sa PDP na si Pastor Apollo Kibuloy. Tinanong ni Gretchen kung bakit tinawag ni Bondoc na face of injustice ang pagpapakulong sa pastor kung may nakabinbi naman talagang arrest warrant laban sa kanya. Pero sa halip na sagutin ang tanong, dinaan na lang ito sa biro ng kandidato. Why is it injustice altogether? Weren't they trying to serve justice by sending out the warrants of arrest for the victims who actually filed cases in courts? Hindi, siguro ganito. To quickly settle the issue, kasi ayaw kitang kaaway, masyado kang maganda eh. yung Kamawawala na tayo ng oras. Hindi, totoo naman Konti eh. na lang. Totoo naman eh. Nakakabighani yung mata mo eh. Dahil sa pahayag na yan, tinawag na sexist ni Gabriela Party List Representative Arlene Bosa si Bondoc. Hindi raw tamang idaan sa sexist na biro ang pag-iwas sa mga seryosong tanong ng media. Dapat daw mag-public apology si Bondoc sa kanyang inasal. Sinubukan kunin ng News 5 ang panig ng kampo ni Bondoc pero wala pa silang pahayag. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang... Grabe po, ano? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang kwentang party list mga tambay. Walang kakwenta-kwenta, Gabriela, mga tambay. Nagsasalita lang ito pagka sa gusto nilang pagsalitain o kung saan nila gusto magsalita. Dahil nga po, una-una po, partido ni dating Pangulong Duterte, di ba? At ito pong Gabriela, ay alam naman po natin, sumusuporta po ito sa makakaliwang grupo yata, sa CPP, NPA, NDF. Dahil kung hindi po ito sumusuporta sa makakaliwang grupo, unang-una, nasaan po ang Gabriela sa mga pinatay at ginahahasa? Mga ginahasa, pinatay na, pinagsamantalahan ng mga NPA. Nagsasalita po ba dyan ang Gabriela? Nasaan na rin po ang mga ginagahasa at pinapatay ng masasamang tao sa ating bansa? Napakarami po yan, halos araw-araw po, kahit po sa balita. Marami pong pinapatay, ginagahasa, pinagsasamantalahan. Nasaan po ang Gabriela, mga bayan? At hindi rin po nalalayo, mga tambay. Meron din po pinapagsasamantalahan, mga tambay. Ang simbahan, hindi naman po lahat ng kaparian, mga tambay. Meron po nasasangkot, di po ba? Nababalita. Nasaan din po ang Gabriela dyan, mga tambay, mga kabayan? At nasaan ang Gabriela pagka pinapatay po ng mga sasama, mga addictus, mga kriminal, mga NPA ang Pilipino? Meron po bang human rights? Nasaan po ba Gabriela? Ang Gabriela po ay para lang po sa mga Duterte. Sa kaalyado ng mga Duterte, magsasalita ang Gabriela. Pero pagka sa kaalyado nila, hindi uso ang Gabriela, mga tambay. Tahimik. Kaya nakakalito po di ba? Hindi ba kayo nalilito? Ang Gabriela parang mas sinusuportahan pa ang mga kriminal, mga gumagawa ng masama. Di ba? Hindi mo nakikita nakikipaglaban ng Gabriela sa mga ginagawa ng NPA dahil napakarami nitong pinapatay. Di ba? At syempre, marami rin na ginagahas at pinagsasamantalahan ng mga NPA, lalo yung mga nasa bundok. Di ba? At yung ginagawa po araw-araw, mga nangyayari po sa ating mga kababaihan,
na minumulestya ng masasamang tao. Nasaan ang Gabriela? Ngayon po, maingay ang Gabriela, mga tambay. Napakaingay po ng Gabriela dahil nga po, gusto na naman po nilang mambudol sa mga Pilipino. Huwag na po tayo magpapabudol dyan. Kila Arlene Brosas, mga tambay. Sa grupo nila Manuel, sa mga Makabayan Black, pwede. Pwede, maakbayan na yan. Mga teacher party list na yan. Naku po, patawarin. At hindi niya binabatikos. Yung kanyang kasama, convicted ng child abuse. O nasaan ang Gabriela? Child abuse. Nasaan ang Gabriela? Pagdating doon sa ginagawa nila. Pagka sila na po, ang sinusuportahan nila ay nakakapatay, nakakagahasa, nakakamuletsya ng mga kabataan, tahimik ang Gabriela, mga kababayan. At dito po sa issue nila na ginagawa kay Attorney Bondok na tumatakbong senador, mahiya naman kayo, Gabriela. Ano naman kabastusan ang nakikita nyo ron? Masama ba magsabi na katotohanan si Attorney Bondok na talagang nagagandahan siya ron sa commentator? At yun ay kilala niya. Kilala niya yun. Di ba? Kaya nabibiro niya dahil isa yon na malapit sa kanya at kilala niya yung tao. Di ba? Saka wala naman tayong nakitang pambabastos. Masama ba magsabi na paghanga? Hinangaan niya yung anchor. O, di ba? Yung commentator, hinangaan niya eh. Maganda ang mata. O, bakit? Naiinggit ba si Arlene Brosas dahil hindi siya hinangaan ni Attorney Bondok na hindi maganda ang kanyang mata? Di ba? Nonsense, di ba? Saka dito, yung tanong nila kay Apostol Kibuloy, mahirap pong sagutin yon. Di ba? Kasi nasa korte na po ang usapin. Saka ito, abogado ito eh. Kaya hindi po siya sasagot basta-basta tungkol po sa issue ni Pastor Kibuloy. Dahil nasa korte na po ang usapin. Umuusad na po ang kaso ni Kibuloy. Di ba? Kaya hindi na po pwedeng pakialaman at panghimasukan po yan kahit sino. Bahala na po ang mga legal counsel ni Kibuloy. Di ba? Dapat ang interviewin po ninyo yung legal counsel, yung mga abogado mismo ni Kibuloy. Yun ang tanungin nyo kung ano gusto nyo tanungin. Di ba? Dahil hindi naman po tumatayong abogado si Attorney Bondok dito po sa mga kaso ni Kibuloy. At isa pa, bakit nyo hinahatulan na agad si Kibuloy? Dahil wala pa naman siyang conviction. Hindi pa nagbababa ang korte ng final decision kung siya ba ay convicted o acquit sa kanyang kaso na kung yung mga kaso na pinail sa kanya. Kaya nga lang po hindi nakalabas yan dahil non-bailable ang kaso niya dahil meron po siyang kaso na kasama po yata sa kaso niya yung mga rape case. Alam naman po natin, pagdating sa rape, wala pong piyansa yan. Di ba? Lalo-lalo na, yung mga kidnapping. Napakaswerte nga lang ni Franz Castro eh. Si Franz Castro kasi, ang sinasabi nga ni Vice President dyan, saka ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, dapat ang kaso niyan, kidnapping, dahil kinidnap niya yung mga kabataan, yung mga anak-anak ng ating mga katutubong kababayan, di ba? Sa Mindanao. Di ba? Kaya lang, ang ginawa nga lang, bumaba yung kaso niya. Child abuse. Kaya nga po nakapagpiyasa yan, nakalaya pa. At tumatakbo pang senador ngayon. Di ba? Pero may conviction na siya. Convicted na siya ng child abuse. May hatol na po ang lower court sa kanya. Kaya nga lang, inaapilan niya pa sa Supreme Court. Mga kababayan. Pero si Pastor Kibuloy, hindi mo may tuturing na siya may conviction na. Kaya nga pinayagan siya ng COMELEC na tumakbong senador. Diba? Dahil wala pa siyang conviction. Wala pa siyang kaso, wala pa siyang kinaharap. Hindi pa siya convicted. Ibig sabihin, yung kanyang pagkatao ay malinis pa dahil hindi pa siya nahatulan. Magkakaroon na siya ng sinasabing isa na siyang preso. Dadalhin na siya sa kulungan. Di ba? Doon pa lang masasabi na si Pastor Kibuloy ay talagang hinatulan na, convicted ka na kung anumang kaso ang kanyang sinasabi po natin na ipapataw sa kanya ng korte.
hindi pa po natin pwedeng husgahan yon. Dahil nga po, hindi pa tapos ang kaso, umuusad pa ang hearing. Kaya lang, itong Makabayang Black, grupo po ng Makabayang Black, lalong itong sinasabing Gabriela na ito, na walang kakwenta-kwenta at never po ito nakatulong sa bansa, itong grupo na ito. Bagkus, dumadami pa nung panahon po nila. Nung wala pa ang dating Pangulong Duterte, kasama po yata itong mga ito na humihingkayat sa ating mga murang kaisipan, mga kabataan na napupunta sa karsada pag minalas-malas nasa bundok na't humahawak ng barel nung panahon nila. Napigil lang po yan nung pumasok na po ang taga Mindanao. Di ba ba? Kaya nga po galit na galit yan eh. Ayaw na nilang makabalik ang Duterte, mga tambay. Kaya galit na galit ang di ba? Makakaliwang grupo matutuwa ba sa mga Duterte yan? Sige nga. Ang mga Duterte gusto kapayapaan, mawala na ang katulad nila sa bansa na hindi naman nakakatulong, puro kaguluhan lang ang dala. Kung talagang nakakatulong ang sinasabi natin na sila'y makabayan, kung sila talaga ay makabayan yung grupo na yan, di sana tinutulik sana nila ang nangyayari sa ating bansang korupsyon. Sige nga. Di ba mga kababayan? Kung talagang sila ay makabayan tong grupo na ito, Gabriela na yan, at nandiyan pa ang kabataan, ang mga akbayan na yan, katulad ng grupo ng yung ACT teacher na yan, o teacher party list na yan, ni Franz Castro. Makabayan Black yan eh. Nakita nyo ba tumutuliksa sila ngayon sa nangyayari po, kaguluhan, lalong-lalo na po sa malaganap na korupsyon sa atin sa loob ng 3 taon? Sige nga. At tinutuliksa rin ba nila na ang presidente ng bansa, nanganganib ang ating bansa na kung meron tayong totoo nga na sinasabi ni Cathy Binag na meron tayong presidente na bangag, gumagamit ng droga? Sige nga. Di po ba? Bansa natin ang nanganganib dahil hindi po pwede na ang bansa natin ay merong mamumuno na lulong sa droga. Dahil alam naman natin ang vision droga ay lumalabas na dyan ang side effect ng iyong katinuan ay nilalamon yan. Di po ba? Darating ang panahon, lalamunin ang iyong katinuan ng droga. Maraming side effect yan. Di ba? Kaya yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, kung totoo pong Makabayang Black, itong grupo na ito, na tumutuliksa ngayon kay Attorney Jimmy Bondoc, napakasimple, mga tambay. Mahanapan lang nila ng butas para po masiraan sa, siyempre po, panahon po ng kampanyahan, masiraan si Attorney Bondoc. Talagang sisilipin nila lahat kahit napakaliit, kahit biro na napakaliit na wala naman pong nakikitang paglabag at sinasabi nga yung pagiging babae ng commentator o ng broadcaster ay sinamantala ni Attorney Jimmy Bondoc. Nabighani lang siya sa ganda dahil nga napakaganda naman talaga nung host dahil kakilala niya yon. Di mo ba? Kaya mga kababayan, magpakatalino na po tayo. Ito pong klase na ito, at talagang ito pong ganitong klase ay talagang laruan po kasi ito ng mga makakaliwa. Ganyan po talaga ang makakaliwa, mga tambay. Yung makakaliwa kasi ang halayunin lang po niyan, syempre po, pabagsakin ang gobyerno. Yan po malayo ninyan eh. Kailangan ang gobyerno ay hindi matino. Kasi pagka bagsak at magugulo na at gumugulo na ang gobyerno, madali na po sila makapasok. Ganyan po mga style niyan eh. Kaya ayaw po nila ng kapayapaan at hindi po nila magugustuhan ang ating bansa ay syempre po ay umunlad. Ayaw nila umunlad ang bansa, mga tambay. Itong mga grupo na ito. Ang gusto nila ay laging mayroong pag-aaklas. Sanay na sanay sila sa pag-aaklas. Trabahuhin mo muna, Arlene Brosas, ang grupo mo Makabayang Black. Trabahuhin mo muna ang korupsyon at trabahuhin mo muna. Maniniwala si Kamanong, pag tinutuliksa mo na ang NPA, tuliksain mo ang ginagawa ng NPA. Yung mga pinapatay nila, karamihan pa mga kababaihan, ginagahasa rin nila. Nasaan kayo? Tuliksain mo nang maniwala sa iyo, taong bayan. Tumanda ka na dyan sa Kongreso, ni hindi mo tinutuliksa ang gawaing masama ng makakaliwang grupo. Ano ibig sabihin yan? Kasama ka ba nila? Nagtatanong lang si Kamanong.
Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan. At wag po natin kalimutan siyempre po ang team suka ng administrasyon po ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Ito po ang team suka natin. Ito po mga tambay, team suka sa Senado. Yan, team suka mga kababayan. Ayan po ang ating team suka. Mga kababayan, team suka, pinangunahan po ni De La Rosa, Go, Marcoleta, Lambino, Kibuloy, Salvador, Rodriguez, Bondoc, Hinlo, mga tambay. Yan po ang team suka na sinasabi nilang pinabili lang ng suka o nag-deliver lang ng suka. Samantalang doon sa kabila na sinasabing Partido ng Bagong Pilipinas, doon po marami na pinabili ng suka, mga tambay, at sinusuka na ng taong bayan. Maraming salamat po mga tambay. At syempre po, ngayon po, panahon na po mga tambay, wag na po tayo tumangkilik dito po sa mga kaliwa na to, mga tambay. Lalo po sa grupo po ng Makabayan Black. Wag na po mga kababayan. Kung ayaw nyo po, kung gusto nyo po na ang bansa natin ay laging ganito ang sistema, yung mga party list na yan na wala namang pakinabang, lalo yung Makabayan Black na yan, walang pakinabang sa atin yan, mga tambay. Sila ang nakikinabang sa atin. Dinadala yata sa bundok ang pera natin, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.